Minamahal ba talaga tayo o pinasasalamatan lang? Mabuti nga sana kung pinapasalamatan Kasi pakikitunguhan pa ng tama. Yung karelasyon ko kasi ngayon, kahit anong bigay ko parang hindi pa sapat para mahalin niya ako at tratuhin ng tama. Hi Dan, ako nga pala si Jay, 29 years old and currently working here in Saudi Arabia as a visual merchandiser sa isang clothing store. Pareho na pong patay ang mga magulang ko, Dan, at bunso ako sa 5 magkakapatid. Wala pa akong sariling pamilya pero I am in a relationship right now at nasa Pinas ang current boyfriend ko. Yes, Dan, I am part of the LGBT community pero hindi ako loud. I am bisexual. 7 months na kami ngayon ng jowa ko at 7 months na rin kaming LDR. Naging kami bago ako umalis ng Pinas at ewan ko ba kung bakit ako nakipagrelasyon pa bago mag-abroad. Nagkakilala kami ni RJ, ang aking boyfriend, sa isang streaming app dahil bago ako mag-abroad, live streaming ang pinagkakaabalahan ko para kumita. Doon nabuo ang friendship naming dalawa. And to cut the long story short, na-in love ako sa kanya. Tumagal ng ilang buwan ang pag-uusap namin ni RJ bago naging official ang relasyon namin. Sa totoo lang, nung friends pa lang kami ni RJ, ang dami ko nang nakikitang red flag sa kanya. Sa mga kilos niya, kwento niya, at kwento ng ibang friends niya. Pero hindi ko pinansin yung mga red flags na yun dahil mas humanga ako sa kanya sa pinagdaanan niyang trauma sa previous relationship niya. Nung iniwan kasi siya ng ex niya, naranasan niyang magbisyo at sirain ang health niya. To the point na naospital siya at buntik ng mag-agaw buhay. Nalampasan niya naman ang mahirap na parte ng buhay niya na yon. Pero may malaking epekto naman ito sa relasyon namin. Umpisa pa lang ng relasyon namin, ramdam ko na hindi niya ako ganun kamahal talaga. Naikwento nga niya sa akin nung magkaibigan pa lang kami na natatakot siyang magmahal ng sobra dahil sa trauma na pinagdaanan niya. Kaya ayun, ngayon yung love niya sa akin parang pigil na pigil. Hindi niya inaalaw ang sarili niya na mahalin ako ng todo at parang sinasabotahin niya yung love na pwede niyang iparamdam sa akin dahil sa trauma. Kahit ang mga I love you niya ay hindi ko maramdaman. Hindi siya galing sa puso Habang ako, pinaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal kahit LDR kami. Nagpapadala ako ng kung ano-ano tuwing may special occasions. Tinutulungan ko rin siya sa mga bayarin niya at minsan, if he needs cash, agad ako nagbibigay. Wala Malayo ako so yun yung ginagawa kong paraan para maramdaman niyang mahal ko siya. Maliban pa yon sa pagiging malambing ko sa kanya. And as time goes by, na-realize ko, Dan, nakakaawa pala talaga ako. Hindi dahil sa ang dami ko nang naibigay sa kanya, kung hindi dahil hindi siya gumagawa ng extra effort sa relationship namin. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung sino ka na? Nasumpungan mo na bang alamin kung bakit nandito ka pumipintig ang puso? Napupuna mo na ba na nakapagtatakang minsay sadyang napakahirap? Naranasan mo na bang magtanong, maghanap kung bakit, anong dahilan ng lahat ng ito? Ano, bakit, paano, kailan, saan at gaano? Kung di mabatid ng isip
Dan, may napanood akong video ng usapan ni na Vice Ganda and MC sa Especially For You na segment ng It's Showtime. Sabi ni MC, minamahal ba talaga tayo o pinapasalamatan lang? Sa loob-loob ko, mabuti nga kung pinapasalamatan eh. Kasi pakikitunguhan pa ng tama. Yung karelasyon ko kasi ngayon, kahit anong bigay ko parang hindi sapat para mahalin niya ako at tratuhin ng tama. Kaya kahit mabigat sa loob ko, tinanong ko na si RJ, mahal mo pa ba ako? O ititigil na lang natin to? Have I done something wrong? Kaso hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakukuha ang sagot mula sa kanya. Mukhang binaliwala lang niya yung tanong ko na yun. We had petty fights, which my friends think na it was his ploy para lang may reason na makipaghiwalay siya sa akin. Ako lang ang usual na nag-e-effort at consistent sa relationship namin. Hindi siya reciprocal. Comfortable na rin siya. Comfortable enough to disrespect me. Dahil siguro, alam niyang mahal na mahal ko siya kaya kahit anong gawin niya, alam niyang hindi ko siya iiwan. Yes, constant yung video calls and chats, updates, pero walang deep conversation. At madalas video call nga pero iba yung kausap niya or iba yung ginagawa. Nasa abroad ako, malungkot, pero hindi ko man lang siya masabihan ng mga problema. Parang wala siyang interest makinig sa mga gusto kong i-share. We're going 8 months na pero hindi ko alam bakit ganito yung nararamdaman ko. Awang-awa na ako sa sarili ko, Dan. Dahil ako itong walang parents. Mga kapatid ko may mga sarili ng family. I am all by myself. Gusto ko rin makaramdam ng love and care pero bakit ako lang lagi yung nagbibigay? Nag-aalay. Yung pinagbubuhusan ko pa, hindi ko alam kung tamang tao nga. Mahal na mahal ko siya, Dan. Pero parang gusto ko na lang tapusin yung relationship namin para makapag-focus muna ako sa sarili kong buhay. 7 months pa lang ako dito sa abroad. 2 years ang kontra ko. Matagal-tagal pa bago ako makauwi ng Pinas. Nahihirapan ako mag-decide dahil naglalaban yung love ko sa kanya at yung love ko sa sarili ko. Baka may makuha akong advice from you para maliwanagan ako at matulungan sa pagde-decide ng tama. Hoping na mabasa mo ito. Shukran, Dan. More power sa programa mo and God bless. Ang kwentong ito ay kwento ni Jay. Pakiusap ko sa'yo, huwag ka nang magbabalik, pagkat itong puso ko ay sa'yo pa rin. Nasasabi kung sakasakali man akin ngang nababatid, sa'yo'y mahuhulog lang, kaya't huwag na huwag ka nang magbabalik. At yan naman ang kwento na nagmula sa ating kamorkadang si Jay na pinadala sa aking Facebook account. No? Nakita ko sa messages at binasa ko. And ito, Jay, kwentuhan tayo ng maikli ngayon dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Unang-una, maraming salamat, no? Kasi nagkaroon ka ng lakas ng loob na i-share ito sa akin at ipadala dito sa Love Letters para ma-share mo rin yung kwento mo sa iba na baka di natin alam sa comment section, baka magsabi din sila ng payo sa'yo, di ba? Makatulong din sa'yo sa pinagdadaanan mo ngayon dito sa hinihingi mo ng tanong sa akin kung ano nga bang gagawin mo dito sa partner mo na hindi na ibabalik yung pagmamahal na deserve mo, di ba? Deserve mo naman yun, hindi lang sa hinihintay mo siyang ibalik yung effort na ginagawa mo sa kanya. Pero yun din yung deserve mo eh. Kasi you are in a relationship, no? Magjowa kayo, nag-usap kayo na kahit LDR tayo, dapat, di ba? Basic yun. Dapat nagmamahalan tayo. Hindi lang ako dapat give ng give, di ba? Hindi ko na dapat sabihin na bigyan mo ako, pero dapat bigyan mo ako. Kasi that's how relationship works, no? Baka sabihin ng iba, ganun talaga, merong sa isang relasyon, merong mas nagmamahal. Pero ibang usapan kasi yung mas nagmamahal kaysa dun sa ikaw na lang yung nagmamahal. At saka ang ganda nung opening dito sa letter na, minamahal ba talaga tayo o pinapasalamatan lang? Grabe talaga ang pag-ibig, napaka-komplikado niya. Akala mo ganun-ganun lang, pero once nasa loob ka na niya, ang daming mga desisyon na kailangan mong harapin.
Jay, ito lang, 'di ba? Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. So, hangga't pumapayag ka na ikaw lang yung nagbibigay sa relasyon, ikaw lang yung umiintindi, ikaw lang yung nagpapasensya, ikaw lang yung nagmamahal. Hangga't pumapayag ka doon sa setup na yon, hindi na siya magbabago, no? Magiging kasalanan mo na siya. Kasi maganda na napipinpoint mo kung ano yung kulang, kung ano yung hinihingi mo, kung ano yung feeling mo, deserve mo as a partner. Okay yun? And dapat pinapakinggan ka niya. Dapat binibigay niya sa yun kasi karapatan mo yun bilang partner niya. Kasi pumasok kayo sa isang relationship. Ngayon, kung tinotolerate mo na ganun siya umasta sa'yo, no, hindi niya pinapansin. Kasi ang hirap OFW ka, totoo yun. Siya na lang yung tao na asahan mo na makikinig sa'yo sa mga panahon na mag-isa ka lang, no, wala kang makausap kasi boyfriend mo siya, di ba? Siya talaga yun. Role niya talaga yun na dapat makinig sa'yo. And yet, yun na lang hindi pa niya magawa. Sa akin, sobrang red flag, no? Kasi ang partner natin, sila dapat yung kakampi natin. Sila dapat yung best friend natin. Sila yung unang-unang tao na malalapitan natin na walang sasabihin kahit ano. Makikinig lang sa'yo. 'Di ba? Masaya ka, makikinig sa'yo. Malungkot ka, makikinig sa'yo. Napapagod ka, makikinig sa'yo. Sasamahan ka. Yun talaga yun eh. Kasi dapat kumukuha kayo ng lakas sa isa't isa. And kung dun pa lang sa mga bagay na yun, hindi mo na siya nagagawa, or nasasabi mo naman sa kanya pero hindi ka pinapansin, eh talagang red flag talaga, Jay. No? 7 months. Kung ako sa'yo, yung 7 months na yon, ipagpasalamat mo na lang yun na nakilala mo siya. Alam ko kahit papano naging masaya kayo sa isa't isa. Kasi hindi ka naman papayag na maging kayo ng, di ba, walang love, walang joy, walang excitement. Syempre meron yan sa simula. Pero yung 7 months na to na nare-realize mo na ganito pala siyang klaseng tao, I think that's enough, no? That's enough para magpatuloy ka na ulit on your own. Kasi sabi mo nga, 2 years pa yung contract mo sa ibang bansa. And nakakadagdag siya ng stress sa'yo. Kasi I know na stress ka dyan, nagwo-work ka dyan, malayo ka sa pamilya mo, 'di ba? Yung mga kapatid mo may sariling buhay. That is stressful enough, no? Maging foreigner ka sa bansang hindi ka familiar at kailangan mo magtrabaho doon. Tapos dadagdagan mo pa ng isipin dito sa Pilipinas na, 'di ba? Sabihin na natin, huwag mo nang banggitin kung magkano yung nagastos mo sa kanya. Pero kasi iba yung mental stress na iniisip mo na baka niloloko ka, bakit wala siyang amor sa'yo, ba't hindi niya ako pinapansin? Alam kong alam niya ng mga listener natin na naging involved na sa relationship. Sobrang nakaka-stress kahit sabihin mong dito lang siya tumatakbo. Nandito yung stress eh, di ba? Utak natin yung gumagana. So, okay na yun, 7 months. Bigay mo na sa kanya yun. Sabihin mo, or bigyan mo siya ng ultimatum, no? Sabihin mo lahat ng issues mo, sabihin mo lahat ng hinaing mo, and then mag-set ka ng, personally, mag-set ka ng panahon na dapat makita mo yung pagbabago mula sa kanya. And pag hindi mo nakita, that's it, no? Okay na yun, Jay. Huwag mong paghinayangan yung mga bagay na hindi rin nagdudulot sa'yo ng kaligayahan. Kasi life is short. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsasaya dito sa mundo. So, hanggat yung isang problema ay nakokontrol natin at kaya nating solusyonan, kailangan nating gumawa ng paraan. Obligasyon natin yun. And I think itong problema mo ay isang bagay na kaya mong solusyonan, no? Alam mo yun dapat gawin, nanghihinayang ka lang, or baka natatakot ka na baka maging mag-isa ka na lang forever after that. No. Diba? Bata ka pa, 29 years old. Nasa ibang bansa ka, ang daming possibilities. So, that's my stand, Jay. Enough is enough, no? At isipin mo yung sarili mo. No? Isipin mo kung anong magpapasaya sa'yo, ano yung magbibigay sa'yo ng excitement na mabuhay araw-araw. Huwag yung mga bagay na nagdadala lang sa'yo ng sama ng loob, ikasasama ng loob or stress. Alam ko, Jay, alam mo na kung anong dapat mong gawin. And support ako sa'yo sa anumang desisyon na gagawin mo. And once again, thank you so much. Thank you sa pag-share mo ng iyong story dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan.
Sana mag-iingat ka dyan. I hope you all the best in life, no? Kasama na dyan yung relationship. So, maraming salamat, Jay. And sa lahat ng mga gusto rin magpadala ng kanilang kwento, no, dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan, katulad ni Jay na nasa Saudi Arabia pa, padala mo lang yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account at Dadanthology. At ito, babasahin natin dito. Magbibigay ako ng konting payo para lang makatulong ng konti sa pag-iisip mo sa mga desisyon mo sa buhay. Or kung gusto mo, makikinig lang ako sa iyo, pwede rin naman, no? Wala namang pilitan dito. Kung ano lang trip mo, yun ang gagawin ko. Okay? Jay, once again, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kamarkada, kung palagi kang nanonood nitong Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Ako ay natatouch. Kasi, di ba, ang dami na nating episode, 30 plus episodes na. So, sana mas marami pa tayong kwentong mabasa at mapagkwentuhan at matulungan ng payo. Dito lamang sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!